naglagay akong $400. That time, almost last money ko yun. Pero sabi ko, magaling ako eh. Kaya ko to. Pagka-trade kong gold, nanalo ko $100. Tuwan-tuwa ako. Trade ulit ako. Nag-CR ako. Hindi ako nilagay stop loss. Kasi pagaling ako eh. Ano nangyari? Wipe out. Forex trading simple lang. Pero hindi siya madali. Para sa akin ang daming concepts. Maintindihan mo. Pero once i-apply mo, andun yung challenge on how I apply those learnings. Parang alam ko to eh. Bakit natatalo ako sa trading dito? For me kasi sustainable talaga siya eh. If you're going to execute your analysis properly and also opportunity to para magkaroon ng time freedom. Welcome to the Trader's Journey Podcast, The Road Behind the Risk. Ito yung second episode natin. So itong podcast natin, hindi namin goal dito na mag-inspire, mag-motivate. Hindi namin goal yon. Ang goal namin is to awaken every trader sa mga challenges and opportunities na meron sa mundo ng trading. And with us today, isang simpleng empleyado sa umaga at coach at trader sa gabi, none other than Coach Kares. Hello! Let's go! Oh! Coach, magandang araw sa'yo. Magandang araw, Tito. Salamat sa pag-invite dito sa Tito Vlogs Trader's Journey Podcast. Dito pag-uusapan natin, hindi yung mga strategy. Pag-uusapan natin kung ano yung mga struggles yung personal struggle mo as a trader, at kung bakit nga ba nandito ka pa hanggang ngayon. Ang hirap-hirap nitong trading. Ba't nandito pa tayo? Yan. So, just tell us about something. What are you doing? Anong ginagawa mo? Full-time trader ka ba? O, kasi ang intro ko, simpleng empleyado sa umaga. So, what do you do in the morning? Ayan. Tito, ako nga pala si Coach Kares. Isang simpleng empleyado sa umaga and forex trader and coach sa gabi. Hanggang ngayon, Tito, nasa 9 to 5 job pa rin ako. And at the same time, nagtitrade ako and nagko-coach at the same time. Grabe no, parang 25 hours a day. Galing. Pero, how long have you been doing yung roles na yan? So, How long? Parang since 2019. 2019 na employed, tapos trading and coaching. No? Yes. So, since 2019, even before the pandemic. So, Yes. Forex ang tinatrade mo? Yes, talaga? forex talaga. Alright. So, kaya bang pagsabayin? Di ba mahirap? Kaya yun. Pag pag gusto, may paraan. Oo. Ayun. Yung iba kasi na iniisip nila kung magpo-full time na ba ako sa trading, kung halimbawa maganda yung kita, o pagsasabayin ko ba? Yun yung maraming ganun na yung dilemma na minsan kasi 'di ba pagka nagte-trade ka, minsan maganda yung kita. Correct. Minsan naisip mo magpasa na ng resignation letter. Naku, hindi. Hindi. Kahit ang ganda ng kita ko, Tito, ng 3, 4, 5 months, naku, hindi ko naisipang magpasa mo ng resignation letter. Kasi sa totoo lang, yung trading, for me, that's my 5 to 9 grind. No? I have my 9 to 5, I have my 5 to 9. Gusto ko balance pa rin. Kasi for me, ayokong masyadong ma-pressure na sa trading ko lang kukunin lahat. Siguro iba-iba tayo, no? Kasi ang dami ding full-time and all. Ako naman, different perspective talaga. That's true. But simpleng empleyado pa rin, na posible pa rin gawin. Kaya siya no? Kaya siya. Kasi, how do I know? Kasi ganyan din ako. Nagsimula din ako na employee, tapos habang nagte-trade doon sa Philippine stock market, and then nag-business, nagte-trade pa rin. So, kaya talaga siya ng pagsabayin. Meron akong isang gustong i-share sa kanila. Share ko din sa'yo. One of my business mentors, si Dean Pax Lapid, tinuro niya sa amin yung mga wealth creation vehicles eh. So, sabi niya, there are 3 E's in wealth creation. Sabi niya, first is employment or being self-employed or entrepreneurship, 'di ba? So that's the first E. So that's your source of income. Yan yung magbibigay sa iyo ng regular na kita, 'di ba? Second is real estate. So pwede kang bumili ng investment properties, 'di ba? So that's the second E. And then third E is the equity. Ayan na. So yan na 'yon. Yan na yung stocks, bonds, etc. No? Anything related na mga paper investments. So those are the 3 E's. So tumatak sa akin nun. Sabi niya, hindi mo kailangang i-give up yung isa kung kaya mo namang
kunin lahat yan. Kasi Tama. if you want to be wealthy, hanggat kaya mo na maraming multiple income streams gawin mo. Agree. Sobrang agree ako dyan. At yan yung ginagawa ko ngayon. Na parang yung iba nagtataka nga na, Chris, natutulog ka pa ba? Parang, natutulog pa rin ako. Nakakapag-gym pa ako. Nakakapagturo ako ng Forex sa umaga. Nagla-live trading ako. Nagla-live sa TikTok. and all. Nagko-content ka pa. Nagko-content pa ako. Nag-e-edit pa ako. So, for sure, kayang-kaya. Kasi hindi mo naman kailangan tumitig ng buong araw sa chart. Di ba, Tito? Correct. So, tsaka hindi rin healthy, no? Kapag lagi ka nakatingin. Parang kailangan din gumawa ng life outside trading for me. Ganun. Oo. Paano ka napasok dun sa mundo ng trading? Kasi sa Forex ka kagad nagsimula So, nag-start ako sa Forex trading kasi yung work ko talaga is sa bank as Forex trader. Junior trader ako nun sa isang local bank. And after few years, parang nako-curious ako. Paano ba tong Forex trading? Hindi ko naiintindihan yung ano ba tong support and resistance. Ginawa ko inaral ko. Hanggang sa meron ako nasalihan na community at doon ako mas nag-grow lalo. So, yung previous job mo was related to Forex. Kaya nagkaroon ka ng interest. Correct. Sobrang nakaka-curious eh. Dati nagtatanong lang ako dun sa head trader namin, ano po yung support and resistance? Tapos, sasabihan niya lang ako ng price. Sabi ko, bakit kaya? Likot ng utak ko. Inaalam ko talaga. Gusto kong maintindihan. Hanggang sa, nag-deep dive na ako sa Forex trading. Pero kasi sa mundo ng trading, ang common misconception na minsan perceive kasi pagka nasa mundo ka ng trading, parang andali lang. Tama. Totoo bang madali lang o ano yung mga challenges mo nung nagsisimula yung totoo? ka? Yung totoo. Ang Forex trading simple lang. Pero hindi siya madali. Para sa akin Parang ang daming concepts, maintindihan mo, pero once i-apply mo, andun yung challenge. At yun yung naging challenge ko rin nung umpisa on how I apply those learnings. Parang alam ko to eh. Bakit natatalo ako? Ayun, so totoo yun, Tito, na nagkakaroon din ng losses. Pero you'll have to refine your strategies and kung ano man yung mga learnings dun sa mistakes na yun. So it's more on the execution no? Kasi pag nandun ka na nga sa harap ng gera, minsan kahit na nakapagplano ka, pagka... Paano nga? Diba? Sabi nga nila, nung isang boxer, I don't know if it's Mike Tyson, everybody has a plan until you get punched in the face. Wala na, hindi mo na alam yung susunod na suntok, diba? So, yun yung nangyayari and that's the reality. Pero paano ka nag-cope up even may mga ganong challenges? Bakit instead of giving up, since 2019, di ba? Instead of, sige, parang ayoko na. Pero bakit nagpapatuloy ka pa rin? Grabe. Parang may na-hit sa akin na-trigger sa akin doon kasi totoo yun na parang ang daming nagtanong, even my family, bakit mo ginagawa yan? Puro ka talo. Lagi kang talo. Ba't ko nga ba ginawa to? Ba't ko nga ba tinuloy? So napag-isip ka rin, ha? Oo, napag-isip ako kasi gusto ko to, Tito, talaga eh. Gusto kong matutunan. Gusto kong ma-breakthrough talaga. And parang gusto kong mapatunayan sa sarili ko na kaya kong maging profitable in the long run kahit na may 9 to 5 job ako. Galing. So, kumbaga kasi ang common kasi na nagugulat yung mga pumapasok na bago dito sa mundo ng trading. Kasi usually pag nakapanood ka sa social media, parang ang dali lang. Totoo. Diba? Parang, puro panalo. Kaya ko din yan. Diba? Pagpasok mo, parang mamanalo, for sure nanalo ka ng mga unang sabak mo, no? Oo naman. Naku talaga. Tapos, nung mga sumunod na sabak na, ayun doon na, sunod-sunod nandun na na yung yung challenges. Oo. Can you share with us kung ano yung most painful experience mo sa trading? Na hindi mo makakalimutan na ito yung, di ba sabi mo nga, parang tinanong mo na rin yung sarili mo eh. Bakit ko nga ba ginagawa to? Ano yung nangyari nun? Ito, sobrang daming lessons nito, Tito. Kasi that time, parang first year ko pa lang sa trading talaga na nagtatry ako maglagay ng money. That time, naglagay akong $400. Around 20,000 pesos. That time, almost last money ko yun. Oh. So parang para sa akin, $400, maliit sa iba, sa akin, malaki yun. Kasi ano yan eh, palas money ko na eh. Oo, yun ang nagpalaki doon kasi yun na yung last string na yun, eh. Pero sabi ko, hindi, magaling ako eh. Kaya ko to. Nanalo ko nung una sa $50 na account, $100. Gawin ko 400. Hindi ako 400. Trade ako ng gold. Pagka-trade ko ng gold, nanalo ko $100. Tuwan-tuwa ako. So may $500 na ako. Trade ulit ako.
Nag-CR ako. Hindi ako nilagay stop loss. Kasi magaling ako eh. Ano nangyari? Ano nangyari? Wipe out. Oh. Tulala ako nun, tito. Oh my God. Gagawin ko pa ba to? Last money na yun, ha? Paano ko gagawin pa to kung wala na akong extra talaga? Parang bakit ko ba ginawa yun? Ang daming pumasok sa isip ko na kinu-question ko ba? Ano ba itong mga decision ko? Di ba pinag-aralan ko maglagay ng stop loss, maglagay ng TP. So that time pala parang sugal yung ginawa ko. No? Na parang Siguro akala mo sandali lang kasi magsi-CR ka lang. Correct. Parang ako nasuntok ng yung pala market. mas mabilis yung market. Mas mabilis yung galaw ng market. Nasuntok ako ng market na parang, di ka nakikinig sa sarili mo, ha? SL ka. I mean, margin call ka. Margin Wala call, kang SL eh. Liquidated yung Tito. buong account. Grabe yun. So for me, that's wake-up call na mas maging maingat sa pag-trade. Natuto talaga. I mean, alam ko naman maglagay ng TP and SL, pero in-apply ko palalo sa sarili ko para hindi na maulit yung mga ganong pagkakataon. Again, it goes back dun sa execution skill, no? Kasi nga, ako one thing I realized over the years, no, na yung execution is almost 80% ng kailangan mo to be sustainable at tumagal ka dito sa trading. But Agree. 10% or 20% is your TA, di ba? And another 20% probably is your risk management. But the remaining 60-70%, the biggest part of it is execution. Correct. Kasi lahat tayo, for sure, lalo na yung mga matatagal na trader, di ba? Correct. Alam nyo na yung mga TA eh. Alam na natin yun. Support, alam mo na resistance, yan. trend. Alam mo na yan. Alam mo na rin na ito yung gagawin mo, maglalagay ka ng stop loss, magseset ka ng trailing stop, etc. Di ba? Lahat alam mo na. Pero pagdating nga doon sa execution skill, most of the traders napapansin ko doon nagfe-fail. Correct. So after that hard lesson, Yes. 'di ba? Last money. Bakit nagpursue ka pa rin? Ano muna ginawa mo? Nagpahinga ka ba muna ng ilang araw, ilang linggo? Nagtago ka ba muna? Dito nagpahinga ako talaga. 3 months. Wow. Ang tagal. tagal. Ayoko umarap sa chart. Parang, nakakita kong chart, no. Gumagano ako. Tapos kino-close ko talaga. Parang, andun yung trauma. Trauma, Oo. no? Pero sa subconscious ko, parang, hindi, gusto ko talaga eh. Nag-iingay yung utak ko na gagawin ko pa rin to. Tapos at the same time, sa present self, parang masasabi ko, hindi, natalo ako eh. Nagtatalo siya, gawin mo, hindi. Pero bakit ginawa ko pa rin? Kasi nga, gusto ko mapatunayan sa sarili ko na kaya ko ma-breakthrough yun at kaya ko maging disciplined, hindi lang in life, kundi pati sa trading. Balikan natin yung moment ulit na kumbaga second chance mo sa market. Kasi ang tagal nun 3 months. Ako, nakaka-experience ako ng mga drawdowns na malalaki. Sinasapak din ako ng market. Pero hindi ako tumagal yata ng 3 months na Pahinga. na nagpahinga. No? So, pero ikaw, ano yung nakita mo ulit? Ano yung nag-trigger ulit sa'yo na baka? Sige nga, pasok nga ulit ako. So, sabak nga ulit ako after 3 months. Meron bang parang awakening moment ulit sa'yo? Sa self ko rin yun, Tito, na parang nasimulan ko na eh. Ang tagal kong inaaral, tagal kong sinimulan. Bakit ko biglang aayawan dahil lang sa isang ganong pagkakamali ko? Sabi ko, papakain ako sa mali kong yun. So sabi ko, hindi, gawin ko ulit. Tapos pag open ko ng chart dito, parang hindi ko na alam ulit. Ganon yung feeling. Pero in-overcome ko yun. Naging patient ako sa sarili ko. Nag-backtest ako. Kahit alam ko na yung mga support and resistance. Nako, talagang nagpa-plot ako ng maayos. Sinusubukan ko talagang maglagay ng TP and SL. I mean, pinapractice ko siya day by day. Naramdaman mo ba yung yung pagbalik mo nun, yung parang hindi mo mapindot yung buy button, di ba? Tsaka, di ba, parang, alam mo na may setup na, pero, wala, diba? duwag. Oo, di ba? Ganon. So, parang, a-analyze ko siya. Ang ganda setup ko. Sabi ko, i-setup ko ito, putya. Tapos gagawin ko, titigan ko lang. Ay, TP. Saan? Doon lang sa screen. Bakit? Hindi ko inantar eh. Ang daming beses na naging ganon, Tito. Kasi nga, andun pa rin yung fear. Takot. Pero, pag nagpadala talaga ako sa fear na yun, hindi ako mag-breakthrough sa trading journey ko eh. Kaya, sinubukan ko ulit. Sige, Kales, gawin mo. Kasi, based on the months na nag-practice ako, lagi ako natitipihit. Execution na lang ang kulang. Hanggang sa nag-execute na ulit ako, paunti-unti. And, ayun na.
So, normal talaga kasi yung na-experience mo, the same na experience na na-experience ko na pagbalik ko, parang, teka muna, parang nanginginig, hindi mo Pero Tito, mapindot, gano'n diba? katagal bago bumalik niyan nung nagkaroon ka ng lesson na ganyan din? Ano lang ako mga 2 weeks lang usually ako Oo, 2 weeks lang na hindi Pahinga. nagte-train, na nagpapahinga. Tapos, sasabak ulit ako. Pero that trauma is still there. Yung mga first time na, teka muna, hindi mo mapindot talaga. Hindi ka makapag-execute. Pero ganda ng setup mo. Oo, yes. So, yung mga nanonood ngayon na nakaka-experience ng ganito, okay, pwede nyo i-comment dyan yung relate, kung nakaka-relate kayo, kung Ano yung mga na-trauma na ganyang experience nyo? di ba? Kung nakaka-relate kayo dito. Para alam nila na normal. So, Correct. ibig sabihin, every trader na before ka umabot dun sa maging profitable, successful, and sustainable na trader, marami ka talagang pagdadaanan. Correct. Mahaba talaga yung Journey. journey, di ba? Oo. Pero ngayon, ang tanong, worth it ba? Ay, grabe. Kinilig ako doon. Tito, worth it. Worth it yung mga sleepless nights, yung pag-no ko sa mga weekends para ma-practice yung pag-chart ko. For me, worth it. Kasi hindi lang sarili ko natutulungan ko, family ko rin, and even the community, nakakapag-share ako ng knowledge. Kasi gusto ko ring sa community, gusto ko ring marating nila kung nasa tayo ngayon. Oo. Yun ang isa, no? Yun ang isang kumbaga blessing, no, sa pagiging kumbaga content creators natin. Kasi you also get the chance to share what you know, 'di ba? And may mga iba na natututo, may mga iba na matitigas pa rin naman ang ulo. That's normal. Ganun naman din talaga tayo nag-start, 'di ba? Na ang realization ko lang din sa over the years, no, talagang yung journey ng isang trader kanya-kanya, 'di ba? Merong mga mabibilis na Tama, matututo. mga 3 months, 4 months, nakita ko yan. And totoo na may ganun talaga na Tito. Tapos meron din naman yung talagang ang tagal na, hindi pa rin ma-execute, 'di ba? Ano yung pwede mo sabihin sa kanila o i-advise do sa mga trader na gano'n? Na minsan kasi parang when you compare kasi your journey to the other traders' journey, minsan feeling mo parang ang bagal ko naman, ang hina ko naman. Minsan may ganun kayo, di ba? Na parang, bakit di ko pa nagkagawa to? Bakit sila may Lambo na? Ganda yun, Tito, no? Na parang, ang dami ko na-experience na ganyan. I mean, na-encounter na ganyan sa journey natin. And, madalas kong sinasabi sa kanila is to continue practicing and maging discipline pa rin at maging patient sa sarili. Don't be too hard on yourself. Relax lang. Okay? Tama. Every Too failure, hard. every failure you have to forgive yourself eh. Correct. Kasi wala namang magpapatawad sa'yo kung hindi ikaw rin, Tama, di ba? tama. Ikaw ang gumawa ng pagkakamali. Patawarin mo rin yung sarili mo, di ba? And then move on. Ano ngayon yung nakikita mo sa trading na kaya gusto mong ituloy-tuloy itong career na to? Sa trading, Tito, for me kasi sustainable talaga siya eh. If you're going to execute your analysis properly, and also opportunity to para magkaroon ng time freedom. Time freedom. Oo. Hindi lang siya basta sa wealth eh. Ang laking bagay kapag may time freedom ka. And I see yung, for me, Forex na tinitrade ko, I see Forex trading as a vehicle to that time freedom. Kasi nga, meron ako being an employee, nag-entrepreneur, no? Tapos ngayon, trading. Correct. At some point, nakita mo ba na yung ginagawa natin sa trading, yun din halos yung ginagawa mo sa pagiging empleyado. Diba? May relationship siya na at some point, kailangan mong sumunod sa market, sumunod sa boss mo. Diba? May ganun eh. May ganun. Diba? You have to deliver, you have to execute. Correct. Kasi diba? if hindi ka mag-execute, even sa, let's say, sa work ka, if hindi ka mag-execute, nasa gilid ka lang, nanonood ka lang, walang mangyayari eh. So, you have to take that risk, to take that leap of faith para makapag-execute ka. Oo. And learn from those. So somehow, it's really similar kung ano yung normal na galaw natin sa as an employee, kung ano man yung career natin ngayon. Yes. Lagi ko nare-relate sa trading eh. Bumabalik ako lagi doon. Sabi ko, parang kailangan mo rin ng discipline, di ba? Oo. Ang marami nagtatanong nito lagi sa comment section. Tito, how to be
disciplined, and how to be patient in trading. Ikaw, paano mo Sige. nagagawa yon? Paano, hindi muna, yung journey muna. Kasi we all started as a trader na hindi tayo disiplinado. Correct. Aminin natin yun. Sabog talaga. Sabog talaga. Pero yung journey na yon towards being a disciplined and a patient trader. Okay. Ganda doon. Kasi ang laking bagay talaga na discipline ka and ano isa? Sorry dito. Patient. Patient. Yes. Okay. Ang laking bagay na discipline and patient trader ka. So, nung pisa, tulad nga ng sabi mo Tito, no, parang wala talaga tayong structure, sabog talaga. So, narating ko na nandito ako ngayon sa part na yun, na discipline and patient trader. Parang win-work out ko to through the years by making it a habit na mag-check ako ng charts sa oras na kung kailan ako nagtitrade. And then, as time goes by, yung habit na yun, naging discipline na pala siya. Kasi nga, tuloy-tuloy na ako nag-check, may entry man ako, wala. At least nakikita ko yung market. And then yung patience to enter. Na parang, paano pag-check ko ngayon, wala. Bukas wala ulit. Parang, okay, hindi ako papasok hanggat hindi ko nakikita yung setup ko. So sasabihin sa akin, Coach, wala kang trade today? Wala. Bakit? Okay lang yun. Kasi hindi naman setup ko yun eh. Yun, doon nila marirealize na, patience din pala yun. Yes, Ayun. exactly. Ikaw, Tito, paano mo masasabi yung discipline and patience sa journey mo? Parehas tayo on starting it with the habit eh. Sa akin kasi, ang struggle ko talaga nung una is being disciplined. Kasi nung mas bata ako, na hindi pa ako trader, talagang pasaway. So, nadadala mo ngayon nung nagte-trade ka na, di ba? Na you don't follow rules, ayaw mo sumunod, etc. No? Tapos, sa trading kasi, chaotic. So chaos, kalat. Sabi mo nga, di ba? So, sobrang kalat niya. So, one thing I realize and discover over the years is kailangan mong mag-form ng right habit eh. Na day in, day out, you have to do this. Sa akin naman, hindi lang mismo sa trading, hindi lang yung pag nakaharap sa computer. The moment that I wake up, I open my eyes, doon na nagsisimula yung development ko ng habit. Yeah. So, nandun na. Yung first, for example, ako, ang journey ko, pagising ko sa umaga, kukunin ko yung cellphone ko. Okay. Hindi para magbasa ng chart o tumingin kung ano na yung presyo ka na nangyayari o magbasa ng news. Hindi. Anong tinitingnan mo? Meron akong app sa cellphone ko. It's called Jesus Calling. Okay. So, I read the scripture. Pagising ko nun, bago ko tumingin sa lahat, titignan ko muna. Magbabasa muna ako ng scripture. So, basa ko yan, mga ilang tapos reflect. Tapos, after nun, tsaka pa lang ako pwedeng mag-open ng ibang app sa cellphone ko. Whether it's social media or it's charts, etc. So, habang nakahiga pa ako nun, so, ganun yung ginagawa ko. And then, after that, so, doon na, the time I wake up, pagbangon ko sa kama, Okay. I make sure na pag alis ko ng kwarto, maayos, nakatupi lahat. Doon pa lang eh, no? Oo. May Doon pa lang. discipline So, tupi yung kumot ko, maayos Maayos yung yung kama ko, bedsheet. maayos. Bago ako lumabas ng kwarto. Tapos, since sabi mo nga personal freedom, yun ang nabigay sa akin ng trading yung personal freedom that I enjoyed right now. Kasi, I get to exercise, or walk, or minsan treadmill, every day. Wow, ganda nun. So, yun yung sabi ko, ito yung freedom na hindi mo talaga mabibili, di ba? So, sabi ko, so yun. So, after nun, dun pa lang ako mag-open ng computer ko. That's the time. Eto pa, bago ko pag-open ko ng computer ko, bago ako mag-open ng charting app, meron pa akong isang prayer na sinare-recite. Grabe, naging part na siya ng Naging habit mo. part na siya. Naging part na Galing. siya. So, that's the time pala, after noon prayer na, sige, okay, banat na, silip na ako ng chart. So, ganun ko in-structure yung buhay ko na related sa trading. Correct. Sabi ko, pag hindi ko kasi ginawa ito, sasablay ako hanggang dulo. Buong araw sablay. Buong araw Totoo sablay. yun. Pag may na-miss ako eh. So, naging habit na siya. So, napaka-importante nung sinabi mo nga, na kailangan meron ka talagang habit Correct. na i-form. No? So, but, ang challenge ng mga bago na trader ngayon is, minsan, sa gulo ng trading, yung habit na na-form nila are not the good ones eh. Correct. No, Diba? May ganun. Diba?
ano ba yung mga tingin mo na dapat nilang iwasan na mga habits na related na lang sa trading? Okay. Na-experience mo no na parang, eto, tatanggalin ko na to. Hindi ko na isasama to. Ayan, yung bad habit na tinanggal ko sa sistema ko, no, for the longest time is yung, nag-trade ako ng umaga, and then, let's say, na-SL na ako the same day. Before, gusto ko pang mag-trade eh. Parang naging habit ko siya na bawiin ko to. Di, kaya Revenge. ko to. Revenge tayo. Parang hindi ko kayang hindi tumingin sa chart na pag may losses, may galit, may gigil. So, yun yung natutunan ko pa na tanggalin ko to. Na pag nagkaroon akong losses, let go. Let go, hinga, gumawa ka ng ibang bagay. Tanggalin sa sistema yun. Kasi nga, for me, that's a bad habit na if isasama mo sa sistema mo eh. Kasi pwedeng manalo ka ng isa, pero matalo ka ng dalawa. End of day, talo ka talaga. So, learning how to stop. Correct. Diba? Learning how to stop. Yun ang And importante. How to let go. How to let go, no? So, nagsiset ka lang ng limit mo na may talo at may panalo. Yes. Part siya ng trading plan ko para talaga I stick to it no matter what. So is it more on the number of trades na you're going to take in a particular day? Let's say syempre we're talking about, let's say, good quality setup. May nakita ka. Nagsiset ka lang ba ng limit na, let's say, sa isang araw, pag nakadalawang SL ako, tama na. O kaya, pag na-TP hit ako sa dalawang setup ko, tama na. So, ganun ba yung ginagawa? Ganun ginagawa ko. Hindi siya naka-base dun sa number, sa laki ng profit. Hindi siya naka-base doon. Parang lagi akong nasa 1 to 2% risk. And then, if ma-win ko yun, okay na ako. Let's say, magkaroon ako ng loss na 2%, stop ako for the day. Pahinga, pickleball muna. yun ang maganda din sa trading. Kasi, for me, that's an abundance mindset no? Kasi, the reason why most of the traders, especially yung mga bago, even me, for sure, ikaw din, nung bago ka, diba, yung feeling mo, parang last na setup na to, baka wala na bukas nito. Diba, habol ka na habol. Laging ayaw mo magpalagpas, diba? Yung parang gusto mo, laging, pag may nakita ka setup, sige, banat, tira, diba? So, ganun. So, nag-overtrade tayo, diba? So, in return, yung overtrade-trading na yun, minsan nga, panalo ka na sa Asian session, nanalo ka na. Pagdating mo na New York, na-wipe out ka pa kasi hindi ka tumigil, di ba? No. So, positive na sana bago mag-good night. Wala. So, ikaw sa gabi ka mostly nagte-trade pagkagabi? Hindi po. No. Tita na rin po ako. Okay. Nagte-trade ako sa umaga. Sa umaga? Asian session. Okay. Ikaw, Tito? Ako, Asian. Pag kami nakuha na ako sa Asia, tigil na. Pagka hindi pa, tapos may nakita akong setup sa London, pasok sa London, may nakita ako. Very seldom ako umaabot na New York session din. Tayo. Oo. Kailangan matulog Inaantok ako ng maaga Oo, tulog is lifer Pero nakikita ko, kasi doon sa community, sa Discord, nakikita ko, very active yung gabi, yung New York session. So, maabot ng mga 1 a.m. ang mga yan. Oo. Marami talagang opportunity doon sa gabi. Kasi nga, mas magalaw, mas volatile. Correct. It's just that, for me, hindi na siya kaya nung utak ko kasi naanto ka na. So, hindi relate ako dyan. Di ba? Nakaka-relate ka, di ba? Sobra. Kayo ba? Relate ba kayo dyan sa mga antukin? Type niya yung mga antukin. Type niya, relate yan. So, pero, paano mo nga na-overcome yung, halimbawa, sa gabi, parang gusto mo pang mag-trade o kaya sa, 'di ba, yung medyo patulog ka na. Naranasan mo 'yon, yung naranasan ko 'yun, Tito. Parang tagal na rin. Ano yung sakit doon? Sige, ikwento mo. Parang ang sakit doon, Tito. May may greed doon I think para sa akin, I believe there's a greed na sabi, ang grabe yung volatility ng market. Parang titrade ako. Kasi at the back of my mind, pwede akong manalo dito. Nalilimutan ko yung pwede akong magkaroon ng losses. So, kahit antok na ako, hindi ko na-analyze. Ang galaw Pasok ako, sabay ako.
Ayun, antok-antok. Pag mulat ko, ay, nako, pumupula. Hindi ka na makatulog. Lalo hindi ka makatulog, no? Paano ba to? Tapos wala pang SL. Nako! Ikaw Parang ba, Tito? sisig-sisiga. Paano mo ginagawa dati yun? Dati kasi, hindi ko pa nag-gets yung mga Asian Oo. session, London. Before ako pumasok sa Forex, I don't really understand yung mga Asian London and New York session. So, basta, kasi nga, from PSE, alam mo ang PSE nun, hanggang 3:30 lang. Correct. Maaga nagsasara. Maaga nagsasara ang PSE. So, hindi ko pa naintindihan yon. So, basically, nung nag-try ako mag-trade na, so sabi ko, anytime na merong tingin ko may opportunity, papasok ako. So, hindi ko na iniisip kung umaga yan o gabi o tanghali. Basta pag madalas ka sa cellphone pa ako dati. Nagde-trade using cellphone. So, makakita ko, sige, parang maganda to. Buy ka, sell ka. Tapos, and then you realize na magkakaiba pala talaga yung volatility. Correct. Depende kung ano yung market session. So, nung nagtitrade ako ng New York, sa umpisa, syempre, laging ganun eh. Laging may padama. Tawag ko to, padama. Pagka umpisa, parang ang ganda eh. Ganda. Oo. Pabaliktad na. No? Tapos, pagka after ilang beses ka na nag-try, wala na, binabawian ka na ng market. Tapos sabi ko, I need, so part ng structure na ginawa ko is, I only need to trade kung ano yung kaya kong session na Correct. i-trade. Yeah. Kasi sabi ko, kakabisaduhin ko to. So right now, for example ako, gold yung tinitrade ko. Yan lang yung actively na tinitrade ko, yung gold. So, pag Asian session, alam ko na mostly consolidating, di ba? Correct. So, eto. So, Support resistance. Oo. Galaw. So, hindi na ako nag-expect na biglang Spike. magi-spike yan. Bonus kung mag-spike. Pero most of the time, nandun ka lang. You just swing on a certain range. So, kung kaya ng oras ko, I do trade na Correct. nagsiswing lang. So, ilang pips, pwede ka nang gamita, di ba? Oo. So, pagka naman New York, ang lalakas na nung Ayun talaga. lalakas na nung galaw. Ang lalaki ng candlesticks doon. Ano yung what are you looking for sa isang platform na ginagamit mo? Kasi ako napansin ko no na bilang active trader, I usually do scalping eh. Okay. Ngayon alam mo ginagawa ko 1 minute. 1 minute. 1 minute Okay. scalp. So ano yung importante para sa na meron yung isang platform na ginagamit mo? Yun na-appreciate mo na parang ito okay na feature to, di ba? Ang favorite ko, bar replay eh. If a bar replay is free, sobrang solid nun. Yung current na ginagamit kong platform, it offers bar replay for free. Bar replay. Correct. Okay. So, etong bar replay, ginagamit ko siya kapag nagbabacktest ako, kapag nag-refine ako ng strategy. Nakakalipat ako ng iba't ibang time frame. Kasi may isang platform na yung bar replay is you have to pay a premium for you to access yung bar replay ng different time frames. Pero itong ginagamit ko, walang extra fee. So kahit lumipat ako ng M15, M5, M1, walang kaso. Mari-replay mo yung mga candlesticks and mari-review mo yung strategy mo. Kaya, gandang feature nun, Tito. Pwede mong subukan. Oo nga, hindi ko pa na-try yun yung bar replay sa backtesting. Kasi ako, bilang active trader, sa price action, napaka-importante nung mga kandila na yan eh. Anong ginagawa nitong kandila na to? Kasi doon mo medyo Doon mo mababasa, eh. diba? Doon mo mababasa eh. So, historically, kung makikita mo yung price action nila, di ba? May idea ka kung paano sila. Saan babalik? Anong galaw niya? Correct. Diba? Oy, maganda yun. Ano na yun, ha? Alright. So, before we end, marami kasing nanonood ngayon na bago sa trading. Meron naman who are still learning. Medyo matagal na, but still learning. Lahat Correct. naman tayo. Sabi ko nga, as a trader, we are a lifelong learners. Tuloy-tuloy yung pag-aaral natin. So, ano yung maiiwanan mo sa mga viewers natin today na pwede nilang dalhin sa journey nila dito sa trading? Ayan. Hey guys, so kung nagsisimula ka pa lang sa trading or nakapagsimula ka na, para sa akin napakahalaga na maintindihan mo yung mga different market directions para alam mo kung kailan ba aakyat or bababa ang market so that in the long run, mas quality talaga yung mga trades mo. Okay? So, take your time to learn and again, be patient sa sarili mo. Alright, ayun. Be patient. Yan. Tapos market direction. I like that market direction. Kasi
mas madali, napansin ko mas madaling mag-trade, you just follow the trend. Correct. Di, yun, naniniwala ka doon. Pagka Yes. kina-counter mo kasi medyo nag-challenging no? So, yun, maganda yung sinabi niya. Observe nyo yung market direction and be patient. Correct. Alright, so that's it for our episode today. Maraming salamat, Coach salamat, Carez. Tito. Thank you sa mga binahagi nyo. I hope marami po kayong natutunan. Until next time, huwag niyong kalimutang mag-follow, share, subscribe, at syempre, Carez, ano yung mga channels na ipa-follow nila sa'yo? Follow niyo yung TikTok ko, cares.gonzales, and also my Instagram, cares.gonzales. And follow me on Facebook for more trading tips. Alright, till next time. Bye! Bye.